Nandito po tayo ngayon sa compound ng Aqua Farm Tech dito sa Avenue 81, Termer, California. Dito ho nag-start ang Aqua Farm Tech. Ito ho ay 10 years ago na inumpisahan ho ng ating CEO na si Rocky Friends. Makikita niyo ho dito yung ating mga circular tanks. Ito ho yung mga 90-footer ng circular tanks. Ito ang ating bread and butter. Makikita nyo ho ang aeration na ginagamit namin dito ay mga paddy wheel. Yan ho ay 5 horsepower. Itong isang yun nasa kabila ay 2 horsepower. Bali 7 horsepower ho ang ginagamit namin ng mga paddy wheel dito. Ang stocking density ho namin dito sa mga 90-footer na ito at 100-footer ng mga tangke around 40 to 50,000 pounds na live fish. So 40 to 50,000 mga 1 pounder na mga tilapia ang laman ng mga tangking ito. Yung bahay na yan, ang bahay ho ni Big Mama at ni Dr. Hirado. Yan ho ang mag-asawang yan ang sumuporta dito ho sa ating CEO, si Rocky Friends, nung tinatayo niya itong aqua farming na ito sa Avenue 81. Itong mga circular tank na ito, si Rocky Friends din ho ang nag-introduce dito sa Southern California upang gamitin sa pagtitilapia. Very efficient ho itong mga circular tank na ito, especially kung very high ho ang inyong stocking density. Yung ating mga competitors na nagtitilapia, bali si Rocky Friends din ho ang mga gumawa ng kanilang mga circular tank. Ito yung ating holding tank. Dito natin inilalagay yung ating mga produce na ready for market ng tilapia. Ayan ho, makikita nyo yung ating aeration na uplift pump na isa. Ayan ho. At saka yung sa likod, yung mga paddy wheel ho. Intensive din ho ang ating aeration system dito dahil unang-una, nandito na ho yung mga tilapiang ready for market, mga live tilapia. Bali ho, ang market natin dito sa Amerika ng tilapia are live market. Hindi ho frozen market ang ating market. Mga buhay hong tilapia ang ating binebenta. At yung makikita, kami ho ang supplier na dito sa Southern California and Northern California. Bali ho ang produce natin, mga live tilapia ay nakakarating ho sa San Diego, Los Angeles, Sacramento, San Jose hanggang San Francisco po. Doon nyo makikita yung ating mga produkto. Kung kayo ho ay pumupunta sa mga store at makikita nyo sa aquarium yung mga tilapia o kaya sa restaurant, may makikita kayong tilapia nakalagay sa aquarium, yun ho ay ating mga produce. Bali, we're the only one who can really supply the live market ho. Local ho ang supply ng live market. So, binibenta ho natin kung ating produce na tilapia not less than $2 a pound dahil ho, very expensive ho ang pagtitilapia dito sa Amerika. Ayan ho, makikita nyo yung ating mga feed bin, lalaki ho, bali 5 tons ho ang mga laman yan. Yan ho ang sikreto ng ating tilapia, kaya masarap po ang ating tilapia, yung waste management at saka ang pinapakain ho natin dyan, yung mga feeds. Hindi ho algae ang kinakain mostly ng ating tilapia, kaya ho walang offbeat na lasa yung ating mga tilapia, masarap po. Ito ho yung aming mga 60-footer na mga tangke. Dito ho namin inilalagay yung mga fingerlings na galing sa 30-footer. Ayan ho, yan ho yung mga 60-footer natin. Ito ho, piniprepare ho namin ito, 60-footer na ito na tangke. Diyan ho namin ilalagay yung fingerlings na galing dito sa mga 30-footer. Yan ho yung ating mga 30-footer na mga tangke. Bali, ang ginagamit na aeration ho namin dito is air pump. Makikita nyo ho, itong mga 30-footer na ito na mga tangke, meron ho mga takip na mga net at chicken wire to prevent the birds in eating our fingerlings, especially mga pelicans ho, napakarami ho dito. At saka ho yung mga night bird, pag pipiestahan ho itong ating fingerlings, kung hindi ho natin tatakpan ito ng net at mga chicken wire. Ayan ho, makikita nyo yung ating mga fingerlings.
Medyo malabo lang ho, hindi natin maanino ng maigi. Diyan ho namin inilalagay yung aming from hatchery, fry. Doon ho namin hina-hatch yung mga iklog sa hatchery. And then, after that, we put it here sa 30-footer ho. Bali ho, ang aming produce, number 1 right now is tilapia. Pero ang ako farming tech from 40 acres na farm na tilapia ay diversified na po sa produkto dahil meron na ho tayong catfish farm located ho ito sa 66, Avenue 66. Ito ho ay 80 acres na catfish farm. So ang produce ho natin from tilapia, catfish, at ngayon ho, we will try to raise shrimp dito ho sa Southern California. Magiging pioneer na naman po yung ating si Rocky Friends sa pag-raise ng shrimp for live market dito sa Southern California. Yung mga oval tank yan, yung mga naunang mga tangking ginawa ho ng ating CEO, yung sila ho ay nag-uumpisa dito sa Avenue 81. Yan ho. At ito hong mga circular tank na ito rin ho, yung mga naunang circular tank na itinayo niya dito sa Avenue 81, ito ho ay mga 60-footer. Nung sila nag-uumpisa nila, Big Mama at Dr. Hilado. Yan ho, makikita nyo ho sa gitna yung holding tank. Diyan ho nila nilalagay yung kanilang hinarvest dito sa 60-footer ready for market noon ho sila nag-uumpisa. Kanina pa ho natin pinag-uusapan ng tilapia. Ang tilapia ho sa mga Asian, hindi ho bago ito. Bali, introduce ho sa atin ito ng mga 1950s ho itong tilapia. At Mozambique ang species ho na inintroduce ho sa atin. Ang late 50s ho na dinala ito sa Asia. Bali, ang tilapia ho belongs to the cichlid family ho. Ayan ho, makikita nyo yung relatives ng tilapia. Ayan ho, kamukha ho ng tilapia yan. Ayan, another cichlid na isda that belongs to the cichlid family na where tilapia belongs. Mga isda mga mouth brooder ho ito. Bali ho sila pagka ho, ayan ho, makikita at dun very protective ho itong mother tilapia, kaya ho sila mabilis dumami. Ayan ho yung isang klase ng tilapia dun sa Africa, nakikita nyo ho. Bali ang tilapia ho upon maturity, mga 5 to 6 months, nagbe-breed na po yan at nilalagay nila sa bunganga nila yung mga iklog. Actually, yung mga Egyptians ho, ang mga unang nag-breed ng tilapia. Bali ho si Cleopatra, ang kinain ho niya tilapia. Pati ho si Julius Caesar, si Mark Antony, nakakain ho ng tilapia. Dahil ho ang tilapia, ito ay native ng Africa at Middle East. Doon ho sa Israel, tawag ho nila dito Saint Peter Fish dahil ito pa yung mga hinuli ng mga apostles. At ito pa yung mga pinakain nila sa mga ni Jesus Christ, sa mga tao. Nakalagay ho yan sa Biblia. Yan ho, mga 5 to 6 months lang ho yung tilapia nga, nagbe-breed na. Yan ho yung tilapia na napakalaki. So, ayan ho, makikita yung tilapia nga, napakalaki ho niyan. Saan ho ba yan makikita? Yung tilapia yan, saan kaya galing yung tilapia yan? Laki naman ito. Iyan ho, ang baby ng ating CEO'ng si Rocky Friends. Dito ho nyo makikita yan sa Avenue 81. Pinapakita ho yung rootstock natin. Ayan ho. Kung may yung itlog ho ng tilapia dun sa bunganga. Yan ho si Tatay Kare. So nag-observe ho dito sa ating fish farm. Dahil sa Pilipinas, sabi ho sa kanya ay mag-seminar. Kaya old-timer ho ito, American citizen ho yan. Sabi niya, ba't ako magse-seminar? Puntahan ko na lang yung aking kaibigan na si Rocky Friends at doon na lang mag-seminar. Kaya ho, nandiyan siya at inobserbahan niya yung ating pagtitilapia dito sa Amerika. Bale yan ho, si Rolly pinapakita na naman yung ayan, yung female tilapia. Makikita niyo ho yung iklog na nasa bunganga at nilalagay ho nila dun sa balde. Bali ho, kinukolekta nila yung mga iklog sa bunganga ho ng tilapia. At yun po ay dadalhin natin dun sa hatchery at dun ho natin i-incubate. Bali ho,
Ang in charge naman dun ho ay ang ating farm manager na si Irma. Bali ho makikita niyo ho dito si Arman, si Rolly, si Tatay Kare at yung ating CEO na si Rocky Friends. Na only this time yung ho makikita itong nakalusong sa tubig. Dahil ho very ho siya dito sa ating mga broodstock na ito. Talaga hong man to man ang kanyang pagbabantay at chinecheck niya how healthy and how kung okay pa ang ating mga broodstock. Ayan ho, si Tatay Kare, nag-observe ho siya dito sa ating farm. Yung kanyang matututuhan ho dito sa ating pagtitilapia ay magagamit niya sa Pilipinas dahil balak ho ni Tatay Kare na magtilapia ho sa Pilipinas. At siya ay pinagse-seminar pa doon. Sabi niya, doon na lang ako sa Amerika mag-seminar at pumunta na lang ako doon sa aking kaibigan na si Rocky Friends. Ayan ho si Armand, kapatid ho yan ni Rolly. Yan ho yung ating farm manager na naka-assign sa Avenue 66. Doon ho sa ating Cactus Farm. Bali ang this is the 6th time na kanilang pag-spawning ng tilapia ho. Bali ang ginagamit nating spawning tank natin dito is dirt pond. Bali ho yung mga tilapia, gumagawa ho, yung male tilapia, gumagawa ho ng nest. At dun ho nilalagay ng female tilapia. Yung kanyang itlog at ipe-fertilize naman ho ng male. Kanya bitawan ito sa kanyang bunganga. She sees to it na ito ho ay magsusurvive. Yan ho ang sikreto ng tilapia kung bakit sila mabilis dumami. So wala na ang itlog? Wala na, puro na ito fry. Okay. So ito ng last batch. Oo. Dalawang incubator class, ito na yung natira. Sa top na may oxygen na. Oh, okay. Lahat? Oo. Habang nagmamas yung mga itlog, yung ano lahat, unti-unti yung kinukuha, ililipat dun sa top na may oxygen. Pag nag-swim up na yung fry, Ito na sila. So ito yung last batch. oo. Tingnan natin ang grader. Kahit i-grade mo pa rin? Ha? I-grade mo pa rin siya? Oo, wala yung malaki sa maliit. Okay. Para, kasi yung malaki na yan, Oh, doon. taga, So ihiwalay mo yung malaki sa maliit. Tutulisin. Okay. So grader yan ng fingerlings. ng fry. Ng fry. Ano, may mga malalaki. Yan. Ito ngayon, ang papatay dun sa mga maliliit. Pag hindi makuha. Okay. Mga pag-grower. So, ilipat natin ito
kasama ng pang-blower. Oh, so inililipat mo yung mga fast drawer. Yan. So after a month. Ha? Oo. So anong ginagawa mo? Ngayon, yung bucket na yung ginagamit pag-transfer, lagyan ng konting tubig para hindi mamatay yung isa ba kasi mga ano pa. Marami sila. So, tapos, kinukuha yung weight ng tubig at nakabalde, sinisili yan. At bago lagyan ng tubig sa termo. Termo ano. Yan sis. Kailangan yung movement dyan ng ano, ng finger legs, pabilisan. Kasi pag na-delay ka, marami kang dito. Okay, na-level ko. Ilan? 10 grams. 10 grams ba? 10 grams ano? Okay. Kaya ka ako, sabi nga ito na 10 grams. So 10 grams nililipat na ho namin sa 60 footer. Sandali lang, sandali lang. Especially ho ngayon, busy kami. Sige, Amoy naman yung table pagkatulog ba? Oo. Pag naamoy na nasunog, kilo na yan. Sunog. Dun sa hatchery, pinakount na yan. At saka yung stocking dito. So ang yung stocking density dito sa 30 footer is 30,000. ilan? 30,000 pieces. 30,000 pieces from hatchery Oo. to a 30 footer. Okay. Tapos ng machine. Teka, from hatchery, From hatchery, ilipat sa dito sa 30 pot. ilang grams siya na pagka Ayun, ano pa lang yan, after fry. a month? After a month, mga 5, ano na yan, 5 grams. 60 days, Maging 10 grams na yan. So, yan ang good size for stocking sa ano, 60 sa 60 footer. Oo. Okay. Harap ka sa kapila. Hindi, kaya mo na. Ba't ako itong tatanong? Ang beauty niyan eh. Ako na, puro pisngi na.
Naglulublob sa tubig. Kung sa putikan ba? At Ay, lamig at init. Yung 5 pesos ay kulay green din eh. si Jose Rizal. Si Ninoy na lang. Ah, Ngayon yung green na $1 mo. Yung dilaw ba? Yung dilaw? $50 yung si Franklin kasi, si Kwan yun eh. $100 yun eh. Oo. Ngayon may green naman sa Pilipinas. Kuha mga ako ng 5 piso pinakamalaking, 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 Ito. yan, ayos na, ayos na. Ayan. Lagyan dyan. Sa baba lang ba? Para meron tayong comparison. Ayan na. So, ganito kalalaki mga inililipat natin, ano? Mga kwan ni Alipores ni Chief Rocky. Ako'y masisipag na mga Alipores ni Chief Rocky. Ito yung aming feed bin. Ilan na laman ito? Ilang tons? 5 tons ata yung naman yan. 5 tons. Oo. So ito ho ang routine ho nila. Ito yung demand feeder. Bali ilang gaano karami nauubos ng tilapia amin? 3 drum ito. 3. So, Sa isang araw? oo. Sa isang araw ho, 3 drum ang nauubos nila. Ayun ho yung mga feeds. 500 pounds siguro. Mahigit 500 pounds. 500 pounds. So ilang percent ng protein nito men? Kasi sa fingerlings at least 39 to 38 to 40% ang protein niya, very high sa fingerlings. So, mga Mahal mahal ang feeds doon. Dito 27 yata to 30. 30 oh. Ganito ito, simple lang itong ating demand feeder nito. Very efficient. Ayan, makikita ho niyo yung feeds bumabagsak. Ayan o, kinakain ng tilapia. Yun nung nasa ilalim. Ano yung nasa ilalim men? 2 liter soda. Oh, 2 liters. Na coke ba? So yun nung wire na nando doon na nakakuha, yun nung nakukuha ng mga tilapia. Kaya bumubukas yung ilalim, parang pendulum style. Very efficient, economical. Saka isa pa, lahat ng mga tilapia nakakakain dito. Ito ang grow out namin. Ito ang bread and butter, mga 90 footer ho ito. At saka 100 footer. So from 30 foot from hatchery, 30 footer, 60 footer to 90 footer to 100 footer. Ito ho, it can support 40 to 50,000 pounds. So 40 to 50,000 na 1 pounder na mga tilapia. So ang stocking density ho namin dito mataas. Kaya ang pod wheel na ginagamit namin, makikita nyo lalaki. Ilang horsepower ito men? Malaki na yan. 5 horse yun. Yung maliit na yun, 2 horsepower yun. So 5 saka isang 2, 7 horsepower ho. Ang nag-aerate at the same time yung kanyang sweeping action para ma-eliminate ang waste. Kailangan ma-eliminate agad ang waste dahil maraming laman itong tangke para ma-minimize yung accumulation ng ammonia, nitrite saka yung mga napapatay sa kanila. Ngayon, pagka nag-brown out, back up ho kami dito. Ayan ho yung aming mga generator. Dalawa ho yan. Malalaki.
So, eto, kasi medyo kunho yung mga tilapia, nandito ako nahihiya. Ayan ho yung mga feeds bumabagsak. Ayan yung mga tilapia natin, malalaki na sila. So, very critical din ho ang location ng feeder. Kasi kung malapit sila dun sa paddle wheel, mayayari sila, tatamaan ho ba. Kaya yan, nakikita nyo ang location niya. Okay, nandito sila. At the same time, maganda ang quality ng tubig dito. Malaki natin. Anong gagawin mo? May laman ko, wala. Ayan ang service ng ating mga kwan, mga tauhan ni Rocky. Sanay ho yan. Kasi sa kalabaw nakasakay dati yan Kaya sanay yan tumayo sa motorsiklo. In between sa dalawang circular tank namin. Kasi pagka hinarvest yung mga tilapia, para ma-minimize ang express nila, diretso na ho dito pinipick up nung mga kumukuha ng namin broker. Kasi ang market ho namin is live market. Kinakailangan ma-minimize yung stress para yung mga intact lahat ng mga kaliskis nila. Dahil ang mga broker namin, yung iba galing pa ng San Francisco, at ang outlet mga malalaking restaurant, ngayon yan nakadisplay sa aquarium. So pagkakakain yung mga tao, gusto nila ng presong isda, yun, makikita nila yung mga isda namin. Ngayon pagka yung mga kaliskis niyan kulang-kulang, at saka mukha bang mahihina sila, hindi ho orderin ng mga customer. Kaya yung mga isda namin very healthy and very strong. So ang travel niya almost 700 miles from Thermal to San Francisco, intact pa rin yung kanilang mga scales, and very palatable pa rin ang itsura nila. So strong and healthy ang aming produkto. Kaya we are the only fast growing company dito sa Thermal. Mga competitors namin wala na. Bumagsak. Magpansin ko naman ang kabilog habol niya sa isang ko. Kalay naman ang hindi ka mabuti ka mo dito. Ako ko lang, ako ko lang ito ko nagtawag ng sabi ng kalako. Medyo kumba. Wala sinashoot. Bakit nilalagay niyo doon? Kapang? Ilang taon pa kung naka-konti video ng video na ba? Yung circular tank nito, ang kagandahan at advantage nito, yung waste management, especially kung very high ang inyong stocking density. Very efficient to ang waste management nito.
napupunta ho ito sa center pipe. Ayun ho, dun ho lumalabas yan. Lahat ho ng mga tae, lahat ng mga waste materials, lahat ho ng mga hindi nakain ng mga feeds, lahat ho ng kinain ng tilapia. Yan ho pumupunta sa gitnang yan. Yan ho nga, paddle wheel na yan. At the same time, yan ang nag-aerate at saka yung nagbibigay ng sweeping action, yung paikot, circular movement ng tubig ho. Kaya pati yung tilapia na exercise. So, computed ho ni Rocky Friends lahat ito. Yung velocity against conversion ng food to growth against energy na nakuha nila, na use up. So, firm ho ang karli ng aming mga tilapia. Dahil unang-una, mayroon kaming, ito nga, may yung flow ng tubig. So kasi importante ho dito sa Amerika yung firmness of the meat, presence of yung mga langis niya, oil, saka yung lasa. Kaya itong lasa ng aming tilapia masarap po. Kasi nga ang water exchange ho namin maganda. Saka yung waste management, and then control do ng mga algae, nagbibigay ng offbeat na mga lasa sa mga tilapia ho. Ito yung outlet to, dito lumalabas yung mga dumi. Ayan o, makikita nyo yung mga tae, lahat ng dumi ho dyan. Kaya maganda ho ang aming waste management. Makikita nyo yung mga tae, lahat o, nandiyan dyan o. Ayan o, dinidrain ho namin yan, full drainage siya, open ho siya, twice a day. Depende ho dun sa pagkain ng tilapia, yung biomass nila against dun sa kinakain. Dahil mataas ho ang aming stocking density, kaya very particular ho kami sa waste management para yung lasa ho ng aming tilapia ay masarap. Dahil ho ang Amerika, ito ho ang ating consumer dito. Very choosy ho sila. They can afford na bumili with, but they demand a quality klase ho ng produkto.